Sa kabila po ng mga malalaking announcement ni Pi Network nitong nakaraang Pi Today, gaya po ng pagpasok niya sa Artificial Intelligence or AI at ang pag-launch ng kanyang bagong staking system para sa mga apps ay tila hindi pa rin po nagpagalaw sa presyo ni Pi. Bumaba pa nga ito ng halos 20% mula po sa peak nitong nakarang linggo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang mga bagong update kay Pi, bakit kahit may mga innovations ay hindi pa rin po umaakyat ang kanyang presyo. At maliban po dyan, ay pag-usapan po natin kung ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang bagong AI initiative na inilaunch ni Pi Network. Ngayon pa, ngitong nakalipas po na Pi Today ay inilaunch po ng mga developer ni Pi Network ang isang makabagong project. At yan po ang paggamit ng Artificial Intelligence sa pamamagitan ng kanilang Pi App Studio. Ang layunin po ng project na ito ay hikayatin ang mga developer na gumawa ng mga AI-powered apps na maaari pong gamitin sa ecosystem ni Pi. Isa po sa mga benepisyo ng Pi platform ay ang kanilang native KYC mechanism o ang proseso ng pagkilala at pag-verify sa kanilang mga user. Dahil dito ay mahigit 13.7 million na ang nailipat mula sa enclosed mainnet papunta sa public mainnet. Napakalaki rin ng community ni Pi kung saan ay higit 60 million users mula sa mahigit 200 bansa or 200 countries. Malaking tulong ito para sa mga developers na gustong gumawa ng apps dahil mayroon ng ready market na maaring gumamit at sumuporta sa kanilang mga project. Ngayon ay paano po makakatulong ang ecosystem directory staking para sa Pi community? Isa po sa mga bagong feature na inintroduce nila ay ang tinatawag na ecosystem directory staking. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ito ay isang sistema kung saan maaring i-stake ang mga pioneers at mga negosyo ang kanilang Pi coins para tumaas ang ranko ng kanilang mga apps sa ecosystem interface. Kapag mataas po ang ranko kasi ng isang app, mas marami ang makakakita nito. Mas tataas po ang chance ng interaction at posibleng tumaas ang kita or sales. So sa madaling salita, ito ay parang SEO ranking, SEO rankings sa mundo ng apps, pero ang gamit po ay staking. Ngayon ay ano pa ba ang mga dagdag na update ngayong nitong nakalipas na Pi Today? Ayan, hindi lamang po tungkol sa AI at saka staking ang bagong features ni Pi. Meron na rin po ilan ang mga karagdagan na kanilang inihayag. At yan po ay ang tinatawag po na Pi Wallet Integration on-ramp. Isa po itong on-ramp aggregator na nagpapadali sa pagbili ng crypto gamit ang fiat or totoong pera. Makakatulong po ito sa mga bagong pioneer para mas madaling makabili ng Pi. Ang sunod ay ang tinatawag pong Node version 0.5.2. Isa po itong update din nila. Yan, ang kanilang Node software na may mas mahigpit na security features. Ginawa rin nilang compatible itong si Pi Desktop. Yan, ang bagong version. Ngayon is ito po yung pinakamalaking tanong. Bakit bumaba pa rin po ang presyo ni Pi kahit sa dami ng updates na ito? Ito ang karamihang katanungan ng marami kasi marami talagang umaasa na makakaranas ng price surge itong si Pi Network dahil sa mga malaking updates na ito. Ayon po sa mga eksperto ay may tatlong posibleng dahilan daw. Yan, ang una ay ang anticipated po na mga updates. Inaasahan na maraming traders. Ayan, inaasahan po ng mga maraming traders na may malaking announcement ngayong nitong nakalipas na Pi Today. Dahil dito ay hindi po naging impactful ang mismong balita kasi naunahan po ng tinatawag pong price in. Ayan, na price in na siya. Pangalawa ay wala pong exchange listing.
Isa sa pinaka-aasam ng mga supporter ni Pi ay ang paglabas po nito sa mga major exchanges. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nangyayari. Kaya maraming nawalan ng gana. At ang pangatlo ay mga issue ng centralization at saka token unlocks. Hanggang ngayon ay may mga bumabatikos sa pagiging centralized ni Pi Network. Bukod pa rito, may mga token unlocks na maaring magbuhos ng maraming supply sa market na siyang nagdudulot ng pressure sa presyo pababa. Kaya yan po yung tatlong mga dahilan. Ngayon isun po nating tanong dito is may pag-asa pa bang tumaas or makabawi itong si Pi sa mga susunod na linggo? Ayon po sa technical analysis ay may bullish signal na ipinapakita ng chart ni Picoin. Sa 12-hour chart ay makikita po ang tinatawag na double bottom pattern sa presyo na 0.3976 at ang kanyang neckline ay nasa presyong 1.6695. At ito po yung nagsisilbing pinakamataas nitong presyo noong na nakalipas na buwan ng May. Bukod pa rito ay nakita rin ang tinatawag na falling wedge pattern kung saan ang presyo ay gumagalaw sa pababang converging trend lines. Ayon po sa chart ay mukhang lumampas na si Pi sa upper side ng pattern at nagre-retest po siya ngayon. Kapag na-confirm po ito, posible pong umakyat ang presyo at abutin niya ang psychological level na $1. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Para sa atin bilang mga Pinoy na kasali po sa Pi Network, ito ay isang mahalagang paalala ng hype o mga announcement lamang ay hindi po sapat para tumaas ang presyo ng isang crypto. Kailangan po natin na tignan kung may tunay na utility, market access at saka confidence mula sa mga investors. Kung may hawak ka po na Pi, magandang pag-isipan po natin kung mananatili ka ba para sa long term at suportahan ang ecosystem bilang pioneer o kung maghahanap ka ng ibang project na mas mabilis ang galaw at mas transparent. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, nakakatuwa na hindi sumusuko si Pi Network sa pag-develop ng kanilang ecosystem. Ang integration po ng AI at staking ay malinaw na hakbang patungo sa utility na token. Pero hindi po natin maikakaila na ang kawalan ng exchange listing at mga issue sa transparency ay malalaking hadlang para makuha ang tiwala ng mas malaking investor base. Kung gusto talaga ni Pi na mapanatili ang momentum at lumipat ang presyo, kailangan nilang i-prioritize ang real-world adoption, decentralization at saka market accessibility. Kapag nagawa po nila ito ay baka hindi na lang tayo mag-uusap kung kailan aakyat si Pi, kundi gaano po kataas ang kanyang mararating. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.